Magandang araw po sa inyong lahat. At muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang gabi sa lahat ng tagapakinig nyo or magandang umaga or tanghali hapon man at sa inyo na rin. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aladdin. Kung napanood nyo po yung Aladdin, paborito ko po yon na karakter na kahit papaano ay nakarelate ako. Dahil sa buhay ko minsan, kumapit na rin po ako sa patalim sa paraan ng pagiging isang magnanakaw. Yung kabataan ko Kuya E, aminado kung hindi maganda. Umasa sa pagnanakaw, sabihin na nating panlalamang din sa kapwa. Hindi ko kailanman may pagmamalaki yun, pero nais ko lamang ibahagi ang aking kwento. Marami na rin akong narinig sa kwento sa inyo, pero wala pa yata yung sa akin na sobrang sa murang edad ay laman na po ako ng kalye. At 6 years old Kuya E, naulila na po ako sa ina. Ang ama ko ay hindi ko nakilala. Sabi naman nila ay nakakulong pero hindi ko alam kung saan. Ang mga kapatid ko naman ay nasa mga kapatid ni mama. Ako kasi pinaampon sa bahay ampunan pero hindi ko gusto doon. Kaya dumaan ako sa butas ng karayom upang mabuhay. Masasabi kong lahat na ng kalakaran sa buhay na hindi maganda ay napagdaanan ko na. Nagnakaw, nagrugby, namalimos, wala yatang nakaligtas sa akin. Marami ako naging kaibigan. Marami ring kumupkop sa akin na pinakinabangan ako. Yung akala mong makakatulong sa'yo, mas gagawin pa palang impyerno ang buhay mo or minsan papakinabangan ka. Yung pamamalimos tapos iririmit mo sa kanila yung pera, naranasan ko rin yun Kuya E. Ilang beses na rin akong na-DSWD dahil sa mga kalokohan. Siyempre dahil hindi pa pwedeng makulong sa batang edad. Pero ilang beses na akong nagulpi ng mga pulis. Siguro nga, sa buhay na nag-iisa ka lamang, mahirap man kung minsan ay halos lahat naman nasubukan mo na. So, laban lang ng laban sa buhay. Lumaki ako malaking bulas Kuya E. At 16, siguro nasa 5'10" na ang height ko. At dahil na rin sa mga iba't ibang trabaho, ang maipagmamalaki ko noon ay ang batak kong katawan. Sabi nila maitsura daw ako, kaya naman ang mga bakla noon sa lugar namin halos magpakasasa sa akin. Wala kaming lahi pero hindi naman pipitsugin ng paps ko Kuya E. Nasa 6 din ang haba na siyang gustong gusto ng mga bakla. Sa daming pinagdaanan ko, parang naging normal na lang din sa akin ang pagpapalantak. Na hindi naglaon ay nag-level up pa. Simula nang ibugaw ako ng mga kakilala ko ring bakla. Hindi lang sa bakla, kundi sa mga babae, matrona at kunwaring lalaki. Mabilis na pera sa paghigalang o pwede rin sa pagpasok ko sa kung ano-anong butas. Ganun lang siguro ang buhay Kuya E. Need mong suungin ang mga butas na malakarayom man ay kung ito yung ikabubuhay mo, edi go ka lang. Kung may mga bagay man Kuya E na naging maganda sa akin, siguro yun ay ang hindi ko paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nung kabataan ko, rugby lang ang nagamit ko. Aside doon ay wala na. Pero aminado ko naging runner ako Kuya E. Karagdagang kita para sa akin noong kabataan. Balik tayo sa naging buhay ko sa pagbibinata. Marami ako naging customer. Sabi nila, napaliligaya ko raw sila. Para kasing kapag nagawa mo na lahat, naranasan mo na lahat ay wala na sa'yo. Yung pandidiri, wala na yun. At kung tatanungin niyo ako kung lumalantak ako, oo, ginagawa ko yun. Kahit nung una, akala ko ay hindi ko magagawa. Nandidiri kasi ako. Kakailanganin at kakailanganin mo talaga yun bilang nagbibigay ng serbisyo. Unti-unti, nakaipon naman ako. Nagkaroon ng pagkakataong umupa ng maliit na apartment. Sabi ko noon, patapon na ng patapon ng buhay ko. Pero hindi pala dapat ganoon. Dapat bawat araw, magdala sa atin ng panibago mga pag-asa sa buhay. At the age of 21, Kuya E, nakatatlong girlfriend na ako. Lahat sila, hindi ako ang naging problema, kundi sa part nila. Pero hindi ko sila masisisi. Dahil sa mahirap na buhay,
Baka naman mas hinahanap talaga nila na bukod sa pag-ibig ay ang ikagiginhawa naman ng buhay nila. Kung iisipin ay nakakatawa kasi pare-pareho silang mga babaeng mababa ang lipad. O pwede kong sabihin, pare-pareho pala kami. Pero siguro nga, hindi naman kasi ako pwedeng maghangad ng mas mataas pa. Pero aminado ako Kuya E, minahal ko rin naman sila. Pero siguro nga, tulad ng kanta, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Kuya E, ang mga baklang madalas kong customer, akala ko noon ay hanggang pang-aliwan lang. Hanggang sa pasarap lang, pero may naging customer ako. Siya si Gayang. Bakla siya Kuya E na isang parlorista. Pero dumating ang point na nakita ko yung pagmamahal niya. Akala ko nga dati, mapoka lang talaga siya at sabihin nga natin na makeme. Pero hindi pala. Sabi sa akin ni Gayang na handa raw siyang mahalin ako. Ako naman, tinatawanan lang. Pero sino nga ba yung mag-aakala na sa dami ng pinagdaanan ko, lahat ng pagtanggap ay sa kanya ko mararanasan. Hindi ko alam na iibig na rin ako kay Gayang. Si Gayang Kuya E ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Loyal na loyal. Tinupad ang pangako niya na hindi na manlalalaki pa ng iba. Hindi ko inaasahan na yung pagmamahal ko sa kanya ay lalalim din. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nagsama. Maraming nanghuhusga noon sa relasyon namin ni Gayang. Pero nakita naman nila na sa haba ng panahon ay okay na okay. Nagsasama kami at nagtutulungan. Kuya E, 12 years na kami ni Gayang at alam ko wala nang iba akong mamahalin kundi siya lang. Kasi siya ang nagpatunay na wala sa kasarian ng pagmamahal kundi sa kung paano mo itrato ang bawat tao, anuman ang katayuan nito sa buhay. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Maraming salamat sa iyong channel at sa mga inspiring na kwento ng buhay ng iba't ibang tao. Aladdin. Uy, ang ganda naman ng kwento ni Aladdin mula dun sa mga pinagdaanan, sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Sino ba nga naman yung mag-aakala na bilang isang, sabi mo nga 'di ba, parang pagbibigay ng aliw, pero yung pinagbibigyan mo ng aliw ay handa rin palang sumugal, no? Sa pag-ibig. At yun nga, dahil sa pagsugal sa pag-ibig ay nagkaroon kumbaga ng landasin din na maganda yung buhay mo at nakakatuwa yung kwento mo, napakaganda at tunay na inspiring, no? Kumbaga yung pagbabago din sa sarili, no, mula dun sa pagnanakaw tapos sa mga nangyari sa buhay mo, no, sana mas maging okay pa yung relasyon nyo ni Gayang. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.